Update naman sa sitwasyon sa Bicol Region, ating pag-uusapan kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Irene. Magandang tanghali, Sir Joshua. Sir Julie, ano na po ang pinakahuling sitwasyon sa Bicol Region, particular sa mga apektadong lugar matapos ang ashfall mula sa Mayon Volcano noong Sabado? Asik Irene, matapos nga yung nangyaring insidente sa Mayon Volcano noong Sabado, nakapagsagawa na po ng mga clearing operations ang ating mga kasamahan sa iba't ibang ahensya po ng response agencies, magmula dun sa local government units at hanggang doon sa regional. At kasama na rin tayo syempre sa national government ay nakapagpadala na tayo ng ating mga quick response teams para nga po dito sa pag-responde. Nabanggit ko po yung mga debris clearing kung saan magkakasama the debris clearing cluster led by DPWH ay nagsagawa na po, nagfa-flushing yung DFP, yung ating pong mga kasamahan naman from the DPWH ay nagde-declogging ng mga ating mga drainage system at saka yung mga PNP naman po ang kasamahan ng additional manpower. Asik Irene, doon naman siyempre sa ating mga evacuation centers, tulad ng nabanggit mo kanina, ay tuloy-tuloy po yung pagtugon ng ating mga response agencies both from the local and from the regional and national government agencies para po doon sa mga pangangailangan sa mga evacuation centers. Okay. Sir Juni, paano nyo po ilalarawan itong kapal ng ashfall sa mga lugar tulad ng sa Kamalig at Ginubatan? At may comparison po ba tayo kumbaga dun sa mga naunang ashfall na nangyari sa mga nasabing lugar? Sir Joshua, if you can repeat po your question, hindi ko lang nakuha Okay. yun at nagproblema ng konti sa audio namin. You were saying? Yes, Sir Juni. Pakilarawan po yung kapal ng ashfall sa mga lugar po tulad po dito sa Kamalig at Ginubatan. May comparison po ba tayo kumpara dun sa nangyaring ashfall before? Mas makapal po ba ngayon? Mas matindi po ba yung epekto? Sir Juni? Base po sa mga natanggap nating ulat, Sir Joshua, doon sa mga local government units natin, at saka sa pag-iikot na rin ng mga quick response teams, umabot po, yung iba po magkakaiba pa, pero merong mga umabot po ng mga 2 inches, meron din namang mas manipes, pero ang ginawa po kasi, agaran na nagsagawa ng mga clearing operations, lalo na doon sa mga kalsada. Now, comparing it with other mga nangyari po, ito kasi nangyari noong Sabado. Kung makikita natin yung mga images, parang ito yung mas makapal na usok. Ang sinasabi naman, of course, ng PHIVOLCS ay dahil nga ito sa fresh nga daw po yung lumabas na mga uson, yung PDC. Kaya parang bigla siyang umusok ang dating. Kaya nagdala ito ng mga abo sa mga iba't ibang mga munisipyo dito at sa syudad dito sa probinsya ng Albay. Specifically po itong mga nasa 3rd district of the province of Albay. Siyempre nagkaroon nga po mahirap yung nagkaroon ng dahil sa maraming abo, nahirapan po lalo sa mga kalsada, yung ating mga motorista, pero yun nga po agaran pong nagsagawa ng clearing operations, lalo na dun sa mga kalsada yung ating mga quick response teams. Yes, Sir Juni, ano naman po yung nakikita niyong mga pangunahing pangangailangan ng mga residente ngayon na lubhang apektado yung mga areas dyan nito nga pong paglabas ng abo mula sa Bulkang Mayon? Asik Irene, base doon sa mga napag-usapan nung nagkaroon na nga po ng mga emergency meetings, yung iba't ibang level ng ating DRRM councils, ang nakita po doon na pangangailangan ay yung mga masks, specifically po kung merong mga N95 masks. In fact, ito po yung i-distribute hindi lang ng OCD, pati na rin ng DOH, at saka ng DSWD at saka iba't ibang ahensya po natin. So bukod doon sa N95 masks, nag-recommenda na rin po na as much as possible kung walang N95, gumamit pa rin ng mga face towels na pwedeng basain para pwede na rin takpan yon ng surgical masks. And then of course, kasama pa rin sa mga pangangailangan na nabanggit ng ating mga local government units ay yung pong pangangailangan sa tubig, both for the supply ng tubig na inumin at saka yung panlinis din nga po, at saka yung mga potable waters, kasi lalo pa po
na ngayon, syempre, tag-init pa rin tayo. So iniisip natin both for those who are at the evacuation center at saka mga nasa kabayan, ay dapat po ay lagi pa rin tayong umiinom ng tubig. No? Kaya yun yung dalawa po sa pangunahing tiningnan na pangailangan, yung mga mask po at saka yung mga supply ng tubig. Pero ito naman pong mga supply ng tubig, ginagawa na rin po ng paraan. No? May mga water filtration trucks tayo ng mga pinadala. Ang iba't ibang ahensya po ng mga DRRM councils, ganun din yung mga karating na mga probinsya. Nagpadala na rin po, no, magpapadala na rin ng mga water filtration facilities, no, papunta nga po dito. And then of course, yung atin naman pong mga hygiene kits, mga sanitary kits, no, although sa ngayon po, no, hindi pa natin nakikitang kukulangin ito. We have more than enough. Kagaya nga po na nabanggit nyo kanina, Asek Irene, no, we have more than enough preposition food and non-food items. So yung dalawa lang po ang nakikita natin doon, no, yung sa tubig at saka yung mga mask na yun na po ang ipinadadala natin ng mga tulong doon sa ating mga kababayan. Okay. Sir Junie, kung sakasakali man po na medyo tumagal pa itong sitwasyon ng ating mga kababayan na apektado nga po nito matinding ashfall, ano po ang plano ng OCD as long-term support po sa mga apektadong komunidad? Ang Office of Civil Defense naman po ay tuloy-tuloy yung coordination natin, no? Both sa mga response agencies at ganun din dun sa ating mga local government units. Kagaya nga po ng nabanggit kanina Director Bacolcol na kung maari man pong tumagal ito, no, tayo naman ang ina-anticipate natin, no, kung tumagal man ito or kung sakaling tumaas man po yung alert level, ay yun ang ating mga pinaghahandaan. So of course, naka-ready po, no, yung preposition ng ating mga resources, ganun din po yung ating mga contingency plans, no, nakalatag dun sa ating mga local government units na kung sakaling nga pong mag-evacuate pa, no, ng extended na mga permanent danger zones. Pero so far, nababanggit naman po ng DOST FIVOX na hindi pa po nakikita itataas yung alert level. No? But as far as our preparations are concerned, mas itinataas po natin ito para nga po anticipated natin na kung sakaling mag-escalate, ay nakahanda po yung ating mga response agencies. Well, Sir Junie, napakahalaga po ng mga nabanggit niyong impormasyon. At this point, ano na lamang po ang inyong mensahe at paalala para sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa areas na malapit nga po dito kay Bulkang Mayon? Maraming salamat, Asek Irene. Sa atin pong mga kababayan, lalo na po itong mga kababayan natin na mga Bicolano po, ano, aday po nindo pag sa walang bahala, no, lalo na po ang indong pong kalusugan, ano, importante po na yung kalusugan natin ay ating pangalagaan. Makinig po sa abiso, lalo na nung ating health cluster, no, led by the DOH, yung ating mga provincial city health and city health offices, no. Dahil po ito pong mga abo ay delikado po ito, no, kapag ka nalanghap, lalo na nung ating mga kababayan na may mga medical conditions, no, kapareho po ng asthma o mga respiratory problems. Kaya dapat po talaga as much as possible po magsuot ng masks, kung pwede namang nasa indoors lang po, ano, para hindi ma-expose dito sa mga abo. At lagi pong makinig po sa mga abiso po ng otoridad, mga impormasyon na ibinibigay ng ating otoridad, lalo na po yung mga otoridad, lokal na otoridad na malapit po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Junie Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.